Ito ya, pa naman. Tayo ka? Ako tuturuan ba? Clutch ba? Isan ba? Wala, inaani mo kurap ra ba? Ha? Rani ba? Una. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel po. This video, Yamaha Sniper 155. Ipay ay nagkaroon ng problema sa kanyang motor. Sabi na guys, ay ayaw daw umandar kanyang motor. Ang ayaw rin mag-display sa kanyang dashboard. You know? So kapag ino natin yung susi, parang may kumurap lang sa kanyang dashboard. Pero walang display nangyayari. Ganyang senaryo, ibig sabihin, hindi andar ang ating motor guys. Kailangan mayroong display ang ating dashboard. Pa-indication na maaring aandar ang ating motor. Ang gawin natin ay i-check natin ang supply ng kanyang battery. So before ko to tinrabaho guys, ay in-interview ko na si Bossing kung ano ang una niyang ginawa. Sabi niya, bumili daw siya ng battery sa Yamaha at ito ay nagkahalaga ng nasa mga 1.4 plus daw ang battery. Ang bili niya ng bagong battery. So check na natin guys kung totoo ba ang sinabi ni Bossing na pinalitan daw niya ito ng bagong battery pero ayaw pa rin umandar at wala pa rin display sa kanyang dashboard. Nabahala na siya, baka mayroong problemang malaki ang kanyang motor. Sabi ko naman sa kanya, yung battery mo ay okay yon. Kaya lang, biglang nawala yung display sa dashboard, ibig sabihin may problema lang sa linya ng electrical system. So, gawin natin ay syempre step by step natin na pag-check guys. Unahin mo natin ang supply ng kanyang battery. Since ito ay condition, automatic, may laman yan. You know, may ilaw ang ating valve tester. Next natin gawin ay check natin ang input ng ating fuse box at ang kanyang fuse. So kung okay yung input, may ilaw siya, doon naman tayo sa kanyang output ng kanyang fuse. Kasi kapag merong putol yan, possible fuse lang ang problema ng kanyang motor. So check muna natin guys yung isang fuse. Kasi dalawang fuse po, meron ang ating Yamaha Sniper 155. So pinaka-importante yung main fuse muna. So check muna natin yung main. So yan, may ilaw guys no, in at saka out. Ibig sabihin goods na goods ang fuse. Kapag good ang fuse, ibig sabihin walang problema na nangyari sa kanyang fuse box guys. Walang putol na fuse na nangyayari. So ang next natin gawin is pupunta naman tayo sa kanyang ignition switch. Doon natin i-check ang output ng ating fuse guys. Sa mismo sa kanyang ignition switch, yung kulay pula. Okay. So syempre para magawa natin yan, kailangan natin baklasin ang kanyang mga pairing sa harapan, sa kanyang tagiliran at saka siyempre sa kanyang center cover guys. Para natin mahirapan i-troubleshoot ang kanyang motor. Sa ating trabaho ay syempre magicin na natin. So ito na guys, na-magic na natin ang kanyang fairing. So ang next natin gawin ay hanapin natin ang kulay pula sa kanyang ignition switch. At ilalagay natin ang ating test rod sa kanyang kulay pula na wire na connect sa kanyang fuse. So dito natin malaman guys kung meron bang laman o wala. Kapag walang laman, ibig sabihin putol ang linya na yan nanggagaling at nakakonect sa ating fuse box. So kailangan mo natin include guys. So yung kulay pula na yan nakakonect sa ating ignition switch. Pag lumabas naman yung supply niya na output is kulay brown. Yes, kulay brown po ang supply ng Yamaha po. Lahat ng Yamaha kulay brown po ang positive output accessory. So check muna natin yan ng tape na yan nakabalot. So buksan natin yung electrical tape guys. May sinuksok na wire o siniksik na galing sa kanyang relay. So yun, biglang umarya ang kanyang sakit guys o kanyang terminal. Kita nyo ba yun? Pagtanggal natin ng electrical tape, umarya agad siya. Possible ito lang ang dahilan guys o suspect kung bakit nag-lose contact ang kanyang wire. So i-check muna natin ang kanyang female terminal guys. Kasi male terminal po ang natanggal. Kasi may sinuksok o siniksik na kulay pula na wire na yan. Yung wire na yan ay galing sa kanyang relay. Ang duda ko guys ay unti-unting dumudulas yung terminal na yan. Kasi nga is medyo tumaba ang kanyang terminal guys. Dala na rin is mayroong siniksik na kulay pula na wire. Yan o, mayroong output na positive na galing sa kanyang fuse. Ibig sabihin is walang putol na nangyari sa linya papunta sa kanyang fuse box guys. Kasi mayroong output positive na galing sa kanyang fuse yung kulay pula na wire na yan. At nung tinanggal natin ang electrical tape ay dumudulas ang kanyang male terminal. So dyan siniksik yung wire na yan guys. Yan ang dahilan kung bakit umarya ang kanyang male terminal. So try natin isiksik yan o i-connect kung mayroon bang display sa kanyang dashboard guys. Since mayroon ng positive output sa kanyang
fuse box. So wag mo natin ikabit yung kulay pula na wire na yan at kunin mo natin ang kanyang susi. Sana ito lang problema sa motor ni bossing guys, no? Kasi nalulungkot na si bossing guys, baka malaki daw ang gastos sa kanyang motor. On mo natin ang kanyang susi guys, dito natin malalaman. O yun, nag-display na ang kanyang dashboard at nagbiblink-blink ang kanyang signal light. Off natin ang kanyang signal light. Yun guys, oh. Yun lang ang problema sa motor ni bossing, no? Human error. Kasi nga yung wire na 30 dapat pinagapang yan papunta sa main line ng ating battery. Yun dapat ang proper ng paglagay ng linya na galing sa ating relay guys kapag number 30. So on natin ulit. Yun oh, nag-display na siya guys. Wow. So buti na lang, ito lang problema sa motor ni bossing. Pandarin nga natin ang kanyang motor kung under ba. Let's go. Yun lang guys, so umandar na ang motor ni bossing at ito lang sa spec, ang wire na yan na galing sa kanyang relay. So ang gagawin natin is i-connect natin ang wire na yan guys, no? Pagagapangin natin yan, ang wire na yan papunta sa kanyang main line ng kanyang battery at syempre lagyan natin ng fuse. Okay. May sarili fuse yan. So off natin guys at on natin ulit for make sure na andar talaga ang ating motor. Amazing! Yun lang oh, kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo, dagdag ka naman guys, no? Ang gawin nyo is wag muna kayo bumili ng bagong battery. Nagamit kayo ng valve tester, i-check nyo muna ang battery kung meron may itong laman o wala. Kung merong laman, check nyo agad ang fuse, ang in at saka out. Kung merong supply ang fuse, walang putol, rekta kayo sa ignition switch, i-check nyo doon kung meron bang output. Halimbawa, kung walang output, possible may putol na wire sa linya ng inyong main line. So, ang gawin nyo is magpapagapang lang kayo papunta sa ignition switch. Kapag may display na dashboard, pagkatapos magpagapang, ibig sabihin guys, may putol na wire sa electrical harness. Yun lang ang papalitan nyo. Okay. Pero kapag mayroong output na positive, tulad ng nasa video guys, so punta kayo sa ignition switch. Doon nyo i-check ulit ang output, yung kulay brown. Kapag mayroong output sa brown naman at wala pang display sa dashboard, ibig sabihin, may putol na linya sa output na naman guys. So ang gawin nyo is magre-rekta lang kayo sa output ng iyong ignition switch hanggang magkaroon ng display sa dashboard at aandar ang inyong motor. Ganun lang po ang paraan at kung paano step by step. Yun, meron ng output ang ating output na positive guys. So yun, ibig sabihin goods na goods ang ating mga linya at yun ang dahilan. Kung po huwag nyo nang ibalik yung wire na siniksik sa male at saka female terminal. Kasi kung isisik, ibabalik nyo yan guys, no? Mangyari naman uli ang ganyang senaryo na biglang arya ang ating wire at ang terminal na yan. Kasi nga guys, is tumataba ang ating male terminal at magiging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loose contact. So ang gawin nyo, magpagapang lang kayo ng wire papunta sa main battery at simple lagyan nyo ng sariling fuse ang inyong loud horn. So yun ang advice ko guys, no? Para hindi mangyaring ganitong senaryo. Okay na ang kanyang ignition switch guys, ang kanyang input at saka output at may display na rin sa kanyang dashboard, no? Kaya umandar na ang ating motorsiklo na tinrabaho. Amazing! So, wag nyo na isiksik yan guys ha. Advice ko lang sa inyo. So ngayon, ito naman ang kanyang ng battery. Yan po original. GS po ang kanyang brand. At kinuha rin ng may owner guys. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na goods talaga ang kanyang naunang baterya. At i-check natin uli ang kanyang laman. Kung ilan ang voltahe meron siya. So meron siyang 13.03 ng hologan guys. Na goods pa talaga ang kanyang battery. At ito po ay condition pa. Kaya po itong maka-display dashboard at makapag-andar sa kanyang motor. Pinalitan lang niya itong bagong battery kasi nga guys is baka daw battery ang sira kung bakit ayaw mag-display yung kanyang dashboard. So kita naman, goods pa ang kanyang resulta. Nasa mga 13 plus pa no? 13 voltahe pa. Ibig sabihin, nadoble ang gastos ni bossing. So yun lang guys, nasundin nyo lang yung mga step by step na ginawa natin. Paraan kung paano natin troubleshoot ang kanyang motor. Ngayon, para sa pinali, i-on natin ang kanyang susi at pandarin natin. Yun lang guys, no? Sa araw na ito, sana may natulong naman kayo. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Right, check out sa Tipoging Mechanic ko.
Adios.